magandang araw na naman mga kababayan. Dito sa Amerika, sa Pilipinas, and various parts of the world. Ako si Teddy Molina, ang inyong host sa Usapang Pinoy sa Amerika. Welcome back to your program, our program, Usapang Pinoy sa Amerika. At nasa kabila naman sa Los Angeles, ang ating co-host, walang iba kundi si newly inducted President of the Philippine Global Media Group, walang iba kundi ang ating kaibigan, si Dan Nino. Take it away, Dan. Mga kababayan sa California, sa Amerika at sa Pilipinas at saka iba't ibang panig ng mundo, nandito uli kami para maglahad ng aming kuro-kuro, maglatag ng aming obserbasyon at maghimay-himay para lahat tayo ay makaintindi ng mga nangyayari sa Pilipinas dahil kahit na nandito na kami sa Amerika, ang aming puso pa rin ay at damdamin ay nasa Pilipinas dahil mahal pa rin namin ang aming inang sinilangan. Back to you, Ted. All right, congratulations, Dan. I know you just have been inducted as the new president of the Philippine Global Media Group, but no less than the Consul General of the Philippines based in Los Angeles ang nag-induct sa iyo as new Right. president. Ito ay naganap mga kaibigan noong Sabado. That was August 8. 8. Maganda pa yung pecha, no? 8, ha? Yes, nung Sabado lang. So, Sa I know Cerritos that this was Sheraton Hotel. Sheraton Cerritos Hotel. sa Los Angeles. Part of LA County. And alam ko, marami kayong mga bisita pa rin na dignitaries, pati lalo na yung mga Filipino-American political leaders natin dyan. Elected officials. Yes, I know. Anyway, mga kaibigan, pag-uusapan natin yan sa next or later in this episode of our podcast. In the meantime, balikan natin ang nangyayaring impeachment trial sa Pilipinas against the Vice President Sara Duterte. Ano yung latest update dyan, Dan? Can you give your take on that? Yes. Of course, palagi tayong nanonood sa nangyayari sa Pilipinas sa impeachment trial, umaga o gabi, at yung obserbasyon ko, umiinit, feisty, yung dalawang counsels ng prosecution at saka sa defense. Yeah, si Lorna Capunan. Siyempre, di magpatalo yung isa. Ayan, yung bata. Lalo na si Attorney Lorna Capunan. Yeah. At saka yung si Attorney Christine Ferrer ng defense. Yeah. Kaya nakakinitan. Pero ang aking take dito, Ted, ay kung lumalabas o kini-question ng prosecution yung intelligence funds, okay, or ang confidential funds, nagtataka ako dahil ang kanilang mga activities are like medical mission, rice giving, at mga pagbibigay ng mga ayuda. Ngayon, is this part of surveillance? Is this part of intelligence? Kasi ang alam kong nag-handle ng intelligence or confidence or intelligence, Ted, ay yung mga involved sa security and peace and
pag-secure ng ating kapayapaan, bakit napunta sa Office of the Vice President and Department of Education. So ngayon, pag nagkakandak sila ng mga surveillance or meron ba silang nahuli? Kaya ito, nadisallow ng COA that was provided by Silene, ang accountant ng COA. Kaya maraming nadisallow, Ted. Kaya ito ang masyadong bone of contention dahil sa mga ganito. At saka rin, Ted, yung mga recipients, okay, mga iba hindi pumirma, kaya ang kaduda-duda. At saka yung mga sinasabi nilang recipients, mga pangalan, parang out of this world. For instance, merong Andilim, merong Aguinaldo Ifugao, Matthew Queso, Sian Ocho, Miggy Mengo. Parang nag-invento lang sila ng mga pangalan, Ted. Kaya nga, kaya ang alam ko diyan, pare, pwedeng there is no hard and fast rule tungkol sa paggamit ng mga pangalan na alias, Mhm. lalo na sa mga intelligence operations Mhm. or confidential activities, because to ensure the safety of the, kasi sila nga informer, di ba? Aha. Binabayaran yung mga informasyon, binibigay nila sa gobyerno tungkol sa mga kailangan na i-counteract na gobyerno, yung mga, like from terrorist groups, di ba? Aha. So, parang pinapayagan ang paggamit ng alias to protect them Oh. from retaliation, di ba? For their safety. Oh. Pero the role there is, ang pagkaalam ko, pwedeng maggamit ng alias, pero meron ding kasamang listahan ng mga tunay na pangalan ng mga ito. Aha. At itong mga tunay na pangalan nila ay nilalagay sa isang sealed envelope. Right. Kailangan na hindi for public consumption. Mhm. Nakakita lang, ang pwedeng tumingin lang dyan ay yung mga nagkakandak ng audit, kagaya ng kuwa, di ba? Correct, yeah. So, dapat ito ay para mapatunayan na tunay na mga tao itong kagaya ng Andilim na sinabi mo, at saka yung Piatos, dalawa yatang Piatos, Correct, yeah. lumabas na. At meron pa pangalan ng mga isda daw. Kaya mapatunayan na hindi sila fictitious, that they're Mhm. really existing. Kailangan malaman kung merong katapat na tunay na pangalan ng mga ito. Pero parang wala akong narinig from the COA witnesses so far tungkol dyan sa sealed envelope na yan that should contain the name of the real persons and the real identities of the persons supposedly na tumanggap ng pera. Ang at saka, you know how much lumalabas na 375 million? Oh. Ito, Mhm. involved from galing sa confidential funds ng Vice President for 3 quarters in 2023. Mhm. Yeah. If I'm not mistaken. And that is for the amount of 125 million pesos per quarter. Ito ang dinisalaw ng Mhm. COA. Binigyan nila ng notice of disallowance. Ibig sabihin, questionable Mhm. kung saan nagamit tong perang ito. So, suspicious ang paggamit. So, yan ang lumalabas sa bunganga ng revelations ng testigo Right. ng COA, di ba? Yes. So, it's up for the defense to justify or to defend their client, di ba? So, Correct. yan ang take ko dyan.
Kaya nga nung nagkaroon na ng cross-examination, uh, doon na nagiging feisty na yung dalawang Abogado. lawyers na magkabila Oh, at nakakainitan at para medyo maibsan or mabawasan yung tension, sabi nga ni Attorney Christian Ferreres, in fact, you're my idol. Sabi niya kay Attorney Lorna Kapunan. Pagkatapos, during the interregnum, hinagpa ni Attorney Christine Ferrer si Attorney Kapunan para medyo mabawasan yung tension. yeah. Kaya nakakatuwa. Kaya sabi ni Presiding Officer Chis Escudero is please tone down Yeah. your Correct. Pero alam mo na, hindi ko maiwas. cross-examination and counter Yeah. argument. Kaya mahirap din ito because this is sometimes outside of the regular courtroom. Kaya hindi mo alam kung kasama talaga yan or it's like a technique ng defense dahil gusto nilang, at saka ito pang napansin ko, Ted, pag sumagot or pag sumagot o gustong pasagutin ni Attorney Christian Ferrer ng yes or no, pero gusto naman ni Attorney Kapunan is, if you answer, you should qualify your answer. You should allow the Answer witness. yes or no. Yeah, right. Pero saka napansin ko rin, Ted, pag sumasagot yung testigo, hindi pa tapos yung kanyang sagot, sumasabat na si Christine Ferrer. Hindi niya pinapatapos, kaya hindi ko alam kung strategy niya yun or hindi ko maintindihan, Ted. Hindi natatapos kung ano yan. Kaya sabi ni Presiding Officer Chis Escudero, let her finish. Yeah, dahil ina-explain ng witness kung ano yung answer niya, di ba? Oo. Ayaw yatang pa-explain ni Attorney Christine Ferrer, di ba? Napasagot lang niya ng yes or no. She just wanted a short answer. Kasi may mga kanya, may kaya karon ng yung they want to define leading question or misleading question, kaya yun ang tatalakayan natin, Ted, as a regular observers. Oo nga, alam mo ba na ang na-monitor ko dyan na ang acknowledgement receipts ay numbering 4,492. Oh, ang dami, no? The number of acknowledgement receipts. Yeah. I don't know kung these are backed up by official receipts. Yeah. Or even yung sealed envelope. Official receipts sa mga binili nila. Kasi maraming binili nila like computer tables. Purchase of supplies. Alam mo kung magkano ang computer tables na binili daw nila sa OBP? 3 million. Oh my goodness. Dino mo yan, walang official receipt. Ewan ko Yeah. kung these items don't have official receipts, but puro ARs. Yeah. And I don't know kung included itong computers and table desks na walang official receipts, walang sales invoices. Puro ARs lang. So how do the auditors, paano malalaman ng auditor na talagang namili sila ng computer table, di ba? Correct. Kaya ng resibo. Kaya most of these were disallowed by COA because yeah, that's the reason why na-disallow. The AOM, the Audit Observation Yeah. Memorandum, hindi kasama yung mga ganong reimbursement, Ted. Kaya at saka yung binigyan nilang reward.
sa Yeah. mga alleged informers. Puro ARs lang ang acknowledgement receipts. Mhm. Wala yatang pinipresent pa na sealed envelopes where the actual names of the recipients, yung mga informers, ay nandoon. Pero hindi pwedeng isa publiko. But I have yet to hear the COA witnesses. Dalawa na ngayon. Pangalawa na, yung lalaki yung nauna, si Atty. Mabit. Uh-huh. Ngayon tong Del Campo, Del Campo. Wala akong narinig na sinabing merong sealed envelope na containing the actual names of Wala. the informers. Kaya, So, kaya we have yet to find out kung talagang these funds were used as alleged. Di ba? kaya what they call this misuse of confidential Exactly. funds or intelligence funds. That's the Pero main alam mo, kanina pare, na-monitor ko si Atty. John Molo, professor ng professor ng College of Law ng UP. Na-interview okay. siya sa one of the major television stations sa Pilipinas. If I'm not mistaken, ay Channel 5. Eh, ang mga meron din palang mga binayaran allegedly na pinagkagastusan ng Office of the Vice President at saka DepEd. Mainly the Office of the Vice President. Na claim nila na kung saan napunta yung confidential funds. Like Christmas parties. Ah. Like Appreciation party. yun nga, Christmas parties, yung office equipment. Like yung sinabi natin kanina na computer tables. Ang sabi niya, these items ay hindi pwedeng manggaling sa confidential funds ang pagkagastusan nito. Correct, yeah. Ang mga ganitong bagay na kailangan ng opisina ay manggagaling sa regular budget nila. Right. Ang tawag niya doon ay line item. Mm-hmm. Galing sa line item that is specified in their budgets. Like the MOOE. Alam mo yung MOOE, iyan ang malaking regular budget ng isang agency. Where doon pwedeng manggaling magkakagastusan ng kailangan ng mga opisina. Like yung mga lamesa, mga computers, etc. Hindi pwedeng manggaling sa confidential funds yan. Correct nga. So, kaya idinisallow ng COA. COA yan. At i-claim din nila na part of the confidential funds of the Vice President sa sariling security operations ng kanyang VIP security. You know, Oh my goodness. magkailan sila? 400 yata o 375 something or Oh my goodness. ayun, Ang dami. bumaba yata ng konti, na-slash ng konti. Sabi ni Professor Molo, hindi pwedeng manggaling sa confidential funds yung operations ng kanyang sariling security group. Manggaling sa budget. regular budget nila. So sabi niya, kaya dinisallow yan, yung mga claim nila na gastos nila sa confidential funds na yan, inidisalaw yan, kasi that's a prima facie evidence. And meaning, sabi niya, the presumption is, ang pondo was either misused or winaldas. Correct. And it's up for the defense to prove otherwise, sabi niya. Ano Correct. take mo dyan? Very obvious naman, Ted, ang ginawa nila sa confidential funds nito. It's a misuse because it's supposed to, katulad sinabi mo, it's supposed, yung mga expenses na yon is supposed to be included in the regular budget. Pero ito, hindi natin maintindihan
Ted, kaya buti na lang at meron ganitong impeachment trial para mausisa, ma-determine, mabulatlat lahat kung saan talaga napunta itong confidential funds na ito dahil mga katulad sila, may party doon galing at saka may nahuli ba na kung surveillance pa, may nahuli ba itong mga uh, assets Yeah, sa field? may nahuli bang mga as a result of the information given by the informers? Yeah, Yun ang tinatawag yata ng kuha na proof of success. correct. Yeah, Ang ang pagbayad ng impormasyon na yan. all right. Ano ang proof of success in the part of the government? They have to prove it. Kung walang proof of success, so parang misuse pa rin ang paggamit. Kumusta naman ang mga senator judges natin? Anong mga naging performance naman nila sa kanilang manifestation or interjections? Ay, ang naobserbahan ko lang, Ted, si Robin Hood Padilla na naman ang umarangkada dahil ang Teka muna, kanyang nagtatawa na ako, hindi ko pa alam anong inarangkada niya. Baka this time maganda. no, ang kanyang manifestation ay wala sa lugar, ano ha? Oo. Kasi sinabi niya kinuros niya yung si Kowa Silene at taga saan ka naman? O sa Baguio, saan ka nag-aral? Sa Cielo University. Pareho pala tayo, alumnus din ako doon. Okay. Taga saan ka sa Baguio? Taga Irisan. Ay, makababayan pala tayo, so hindi kita pahirapan, sabi niya. Ngayon, Mahirap ang tanong niya? yun ang tanong niya. Pagkatapos, alam mo ba na nung mayor pa si Sara, nakahuli sila ng mga estudyanteng mga kasangkot or mga terorista, mga aktivista, mga komunista, ganoon. Pero after that, umalis na. So, Malis na si yun ang kanyang manifestation. umalis na kagad, hindi na niya inelaborate. But yun nga, nung mayor pa si VP Sara sa Davao City, may nahuli sila sa eskwelahan. So, I don't know if he was trying to justify the confidential funds or intelligence funds. So, wala siyang tinanong? Anong Si question? Robin Hood Padilla. Anong question niya? Yung, siguro he was parang leading, siguro. Manifestation lang yun. Manifestation, oo. Yun lang. Hindi niya tinanong. Yun lang. Tapos, umalis na siya. So, he did not say directly na yung confidential funds niya as Vice President ginastos sa anti-communist or kasi anti-communist siya yung activities niya when she was Vice Mayor. So, the connection there is ganyan din ang ginagawa niya as Vice President using her own confidential funds. Malamang. Medyo kaya nga, medyo he was leading to that, na he was trying to justify the funds for confidential funds or intelligence funds because the result might produce in exposing these students kasi nasa Department of Education siya. Okay. So, all right. So, but kung ganun ang kanyang so kinunek niya ngayon Oo. activities niya na anti-communist during her time as Mayor. Vice Mayor Vice Mayor, Mayor ng and Mayor Davao City. Davao, ganyan din ang stance niya as Vice President. Ganun Yeah. ang connection sa Parang gano'n ang allegation. connection nun. Pero wala siyang tinanong. Wala na. He only had a short manifestation. I see. All right. Pero ang
ang aking namang take dyan, it is not the job of the Vice President Precisely. to conduct intel, kasi intel operations na yan or granting na confidential activities niya yon. Dahil yan ang kanyang ginagawa as mayor, allegedly according to Mr. Padilla, the senator. It is not her job as Vice President to do that. Kasi nandyan ang military natin It's the Hindi lang military, Ted, it's, sa NBI, it's the sa security agencies ng oh, gobyerno natin ang merong mandato tungkol dyan. Hindi yan ang mandato ng Vice President. Kung ang kanyang ikinokonek ay ginamit niya ang confidential funds na yan or part of it para sa anti-communist movement. activities. Okay. Hindi pwede yan. Ang Or sinabi pa niya, Ted, anti-terrorist activities. yeah. Ang Yes. sinabi niya, ginit niya, Ted, is alam mo ba na ang NICA, yung National Intelligence Coordinating Agency daw, nanggaling yung informasyon na yon, na according to the NICA, may mga estudyanteng na-infiltrate na nila yung mga eskwelahan. According to NICA, yun ang kanyang iginigiit na ang information na yun is galing sa NICA. Okay. Alright. So, how about the other senators, pare? Meron ka bang napansin? Medyo napuna ko, Ted, na sina Amy Marcos, medyo laylo sila ngayon. Laylo. Si yung mga kapatid na si Pia at saka si Alan Peter Cayetano, medyo laylo. Laylo din. Hindi sila masyadong nag-stipulate ng mga or nag-manifest. At saka lalo na si, of course, si Senator Loren Legarda, Ted, nawawala. Ay, hindi pa bumalik, Hindi ko lang, hindi natin alam kung babalik pa. Yun. O kaya yung mga may iba nagsasuggest na instead of 16, ang threshold para ma-convict si VP Sara is 14 na lang. Yung Kasi, kanilang minumukahin. Ilan ang nawawala? Ay, marami na. Wala si Loren Legarda. Wala si Marcoleta. Wala si Jinggoy. At saka si Bato. Saka si Bato. 20 na lang sila. Yeah. So, 2/3 of that. So ilan na lang? 14 na 2/3. Kung 21, ay 7 yung 1/3. Kung 2/3, di 14. 14 na lang. Well, it's up really for the impeachment court to decide that later on. Yeah, And the issue is raised to the Supreme Court. Yeah, correct. Too. Because of this situation now. So, okay Dan, tayo'y magpapaalam na naman sa ating mga kababayan sa episode na ito ng ating Usapang Pinoy sa Amerika. Ikaw muna. Okay mga kababayan, kami uli pansamantalang magpapaalam sa inyo at sana'y ang aming kuro-kuro ay nakabigay ng pagkamulat sa ating mga kababayan sa lahat ng mundo dahil itong aming mga kuro-kuro ay hindi lang galing sa amin kundi sa aming mga kaibigan dito sa California. At kami lang ang magpapahatid sa inyo. Kaya panoorin niyo uli kami at para mabigyan namin kayo ng kapaglahad kami sa inyo sa every week ng aming Usapang Pinoy sa Amerika. Okay mga kaibigan, bago ako magpaalam ay konting paalaala lang po kung maaari lang. Please subscribe. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, share and like. Ito ang programa nating Usapang Pinoy sa Amerika. Amerika.
na accessible at YouTube through Oro Deo TV channel. Again, Oro Deo TV channel. One word lang po yan. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po'y nasa mabuting kalagayan kayo. At kami po'y magpapaalam na naman at babalik kami next week in our next edition of your Usapang Pinoy sa Pinoy Amerika. sa Amerika. Bye-bye. Bye-bye.